Sinabi mga kapatid ng isang dating US Congressman, Marjorie Taylor Greene, na nakikipagpulong daw si US President Donald Trump. High-level discussions mga kapatid. Kaugnay ito mga tol sa posibilidad na gamitin daw ni Trump ang nuclear weapon laban dito sa Iran. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan mga tol, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe at bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So pag-uusapan natin mga kapatid ang nangyayari ngayon dito sa Middle East. Sa ngayon ay wala munang nangyayaring digmaan o wala munang nangyayaring palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Subalit mga kapatid, ayon sa report, ayon sa former US Congresswoman na Marjorie Taylor Greene, no? Si Trump daw mga kapatid ay nakikipag-discuss o nakikipag-usap, high-level discussion sabing ganun, were taking place over possible nuclear weapons use against Iran mga kapatid. No? Wala naman siyang ipinakitang ebidensya about doon mga tol. Pero may posibilidad nga ba na gamitin ni Trump ang nuclear weapon laban dito sa Iran? Well, para mas malaman natin ng buong detalye, ito papanoorin natin itong balita o itong report mula rito sa WION, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. The Iran war may have paused for a bit, but a far more dangerous question is now hanging over Washington. Could the United States eventually consider the unthinkable? Yan nga, di ba? Ikukonsidera kaya mga tol ng Amerika na para talagang tuluyan nilang magapi ang Iran, gagamitan nila ito ng isang bagay o isang sandata na hindi dapat ginagamit mga tol. Lalong-lalo na ngayon na di hamak na sobrang lakas o ilang ulit na mas malakas yan kesa nung kauna-unahan at kahuli-hulihan nilang ginamit yan sa bansang Japan noong World War II. Alam na natin mga tol kung ano yung pinag-uusapan dito. Using a nuclear weapon against Iran. Former US lawmaker claims that Trump administration is in fact discussing this issue during high-level strategy meetings. Amidst all the intel reports, they say that Iran is rapidly building its missile systems. This next report has more details. Kapag sakasakaling mangyari yun mga tol, no? Talagang medyo hindi natin alam kung ano ang magiging consequences nun. Pero kapag ginamit ng Amerika yan sa Iran, which is parang tinanggap na rin ng Amerika na talo na sila at kailangan na nilang gamitin itong isang, kumbaga alam mo yun sa boxing, hindi ka na manalo ng suntukan kaya nambalibag ka na o kaya nanipa ka na. Which is alam naman natin may posibilidad talagang gamitin niya ng bansa na nagtataglay niyan. Kaya nga ayaw ng Amerika na magkaroon ng nuclear weapon itong Iran kasi may pangamba sila, nagagamitin talaga to ng Iran nang walang isip-isip, di ba? Pero bagamat may ganito ang Russia, hindi naman ginagamit ng Russia yan sa Ukraine kasi parang insulto rin sa Russia yon mga tol kung gagamitin nila yon sa Ukraine dahil napakaliit lang ng Ukraine para gamitan pa nila ng ganong uri ng sandata. Kung kaya naman nilang gapiin sa pamamagitan ng puwersa nila, ganon din siguro mga tol sa US, no? Lalo pa ngayon ilang ulit nang kiniklaim ni Trump na sila ang nanalo dito sa gera o sila ang panalo at nagagapi na nila ang sandatahan ng Iran. Bakit pa nila gagamitan ng nuclear weapon, di ba? A nuclear weapon is never supposed to be used. Its destructive power is immense. It's never supposed to be used, sabing ganon. Hindi talaga dapat yan ginagamit. The US is the only nation to have used it. The doomsday weapon was unleashed on Japanese cities Hiroshima and Nagasaki during World War II. Biruin mo magpahanggang ngayon, makikita mo pa rin yung naging epekto ng weapon na yan dyan sa lugar na yan. Between 150 and 246,000 people were killed. Grabe.
Now, Pero mahina pa yun kumpara mo sa meron ngayon. Kasi mas na-develop nila yan eh. the same weapon is reportedly back in discussion in Washington. Could the United States ever cross the nuclear line to stop Tehran from rebuilding its nuclear program? Sabihin nga natin mga tol, ako halimbawa gamitin ng Amerika yan dito sa Iran, posibleng manalo nga sila talaga. Pero merong kasabihan na you win the you win the war but you win the battle but you lost the war. Tama ba yung ko? Basta may narinig akong ganong kasabihan eh. Pwedeng manalo nga sila sa laban pero talo sila kung tutuusin kasi ginamitan nila ng ganon eh. Diba? Lagi nila sinasabi sila ang may pinakamalakas na sandatahan sa buong mundo. Bakit nila gagamitin yung ganong klaseng bagay, diba? The question is gaining attention after a former U.S. lawmaker, Marjorie Taylor Greene, claimed that high-level discussions about nuclear weapons use are underway. While there has been no indication by the Trump administration on unleashing a nuclear weapon, Trump has once again vowed that Iran must never be allowed to obtain a nuclear weapon. This makes Iran's surviving military capability critical. Tehran says it has not been knocked out. The IRGC claims 85% of its air defense production capability survived the US-Israeli bombing campaign. That Sinasabi nga ng Iran na sila ang nanalo sa labanang ito at talo ang Amerika. Sa susunod natin pag-usapan yan mismo, dito sinasabi ni Galibaf na sila ang nanalo dito sa digmaan. capability survived the US-Israeli bombing campaign. That creates a dangerous problem for Washington. If Iran can repair its defenses, restore missile and drone production, and continue its nuclear program, the military operation may not have achieved its ultimate objective. Supposedly kasi yung mga nuclear weapon, merong ganyan na mga bansa for deterrence yan. Kumbaga, ang panakot lagi ng bansa kung halimbawa matatalo na sila, magigipit na sila, hindi pa rin kayo magwawagi laban sa amin. Kumbaga parang ganun. Kapag ka talagang hindi nyo kami tinigilan at dinurog nyo kami at kung sakasakaling matatalo na kami, gagamitin na namin to at sama-sama na tayong matalo. Wala nang makikinabang ng daigdig. Parang ganun mga tol. Kasi talagang tinatawag nga nila ng weapon of mass destruction yan, di ba? Iruin mo ilang ganyan meron ng Russia. Russia may pinakamarami, sumunod Amerika. Di ba? Kung gagamit ng ganyan ng isang bansa, halimbawa matatalo na sila, madudurog na sila, tapos ilo-launch nila lahat ng nuclear weapon nila. Sabay-sabay silang matatalo. Wala na talagang mananalo pag ganun. Kaya kumbaga for deterrence yan para hindi ka makipagdigma sa bansang yan dahil meron silang ganong klaseng sandata. I do not mean that we had destroyed the American and Zionist armies. Rather, I meant that the United States and Israel, with clear and explicit objectives, 9 official and written goals that they repeatedly announced, attacked us. So what comes next? More conventional strikes? A return to talks? Or a far more dangerous escalation? Now Iran says that it has reached an agreement over the Strait of Hormuz transit route maps with Oman. An understanding has been reached regarding the map of the transit route, but we had planned, and still plan, to finalize the understanding in the form of a package, the map plus a joint statement. Trump has responded furiously and has once again threatened to bomb Oman if it gets in the way of a deal with Iran. On the other hand, Pentagon has its own mounting worries. Its arsenal is running dry. It has used most of its critical munitions during its war with Iran. America's mighty military machine is showing signs of strain. The USS Abraham Lincoln has endured an extraordinary deployment. Parents of US sailors claim that some tried to jump overboard. Now US commanders are acknowledging mental health concerns among sailors, a sign of the toll this war has taken. Yung USS Abraham Lincoln mga tol, may mga ulat na pauwi na yun pabalik na, no? Hindi na, kumbaga natapos na yung deployment nila.
Pero bagamat nandiyan pa rin ang puwersa ng Amerika mga tol, ay talagang medyo nahihirapan din sila no, na tuluyang mapatigil ang Iran. Kasi nga mga kapatid, ang Iran, kumbaga nakamali rin siguro ng kalkulasyon ng Amerika. No? Hindi talaga basta ganun kadaling mapapatigil ang Iran. Dahil iba yung ano nila iba yung mindset nila no, at iba yung tapang din ng Iran. Kahit sabihin natin napakarami na ring mga nagusali facilities ang nagiba doon sa lugar nila, etong mga bridges nila ay nagiba na rin, pero yung determinasyon nilang lumaban hanggang huli is nandoon yun no. Kumbaga hindi sila, ewan ko kung baka hindi lang siguro naiuulat, pero baka andyan din yung katulad ng mga bali-balita na nagkakaroon na ng depression yung mga sundalo ng Amerika. Hindi natin alam kung may ganun din sa Iran, pero alam naman natin, diba, yung mga soldier doon, paano magkakaroon ng depression kung ano sila, no, willing to fight and willing to sacrifice their lives, sabing ganun, para sa kanilang bansa. Hindi natin alam kung magkapareho sila ng tinitindigan o determinasyon, pero talagang nahihirapan din ng Amerika, di ba? Dito sa Iran mga tol, at nakikita natin yan dahil sa tinagal-tagal nitong labanan wala pa rin nabubuong deal. Ibig sabihin, meron talagang pareho silang nagpapatigasan pa. Anyway, sa tingin nyo ba talaga is gagamitin ni Trump etong nuclear weapon? Kasi wala rin namang ebidensya. Sabi rito nga sa report, sinabi yan ng former US Congresswoman Marjorie Taylor Greene na nakikipag-discuss o dinidiscuss na nga ni Trump sa isang high-level discussion yung posibilidad daw na paggamit ng nuclear weapon laban dito sa Iran. Subalit wala naman din siyang provide na mga ebidensya kung totoo man yung kanyang mga kiniklaim. Anyway mga tol, panahon lang ang makakapagsabi, pero sana wag no, sana hindi. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal T. Peace out.